Owen? Bakit mo ako dinala rito? Caitlin McGee, naaalala mo ba yung araw ng kidnapin sina nanay at tatay? Siyempre, naalala ko. Sa araw na iyon, magkakamping ako kasama si Claire. Sa pag-alis ko na sana, may tumawag sa akin mula sa mga kidnapper. Sabi nila kinidnap nila sina nanay at tatay. Sinubukan mong pigilan ako ng husto na hindi mag-camping. Iginiit mo na iligtas ko sina nanay at tatay. Oh, buti na lang, naisalba natin sila sa tamang oras, kaya nga sina tatay at nanay. Dahil pinigilan mo ako na mag-camping, hindi na ako nahintay ni Claire at dito mismo, siya ay kinain ng mga lobo. Ano? Caitlin, kung hindi dahil sa iyo, hindi sana namatay si Claire. Pero, hindi ko alam kung bakit siya. Hindi alam? Sa tingin mo makakalimutan ko ito? Ikaw ang pumatay kay Claire. Paano mo magagawa na tumayo dito ng ligtas at walang sira? Caitlin, gusto kong makita kang magdusa tulad ng pagdurusa ni Claire. Anak ko. Nabuhay muli ako sa araw nang kinidnap ang mga biyenan ko. Ngayon, magkakamping ako kasama si Claire. Hindi ako uuwi ngayong gabi. Owen Whitman, magkasama kaming lumaki ni Owen. Habang tumatanda kami, si Owen ay nagproposa sa akin. Gusto mo ba talagang pakasalan ako? Mahal mo ba talaga ako? Siyempre, Caitlin, mahal kita. Pakasalan mo ako. Alam kong may ex-girlfriend siya na hindi sinang-ayunan ng pamilya niya, pero ako pa rin napakasalan siya. Para dito, pinayaran ko ito ng aking buhay at ako ang naging dahilan ng pagkamatay ng aking anak. Caitlin, ano bang nangyari sa'yo? Isang gabi lang naman na hindi ako uuwi. Kailangan mo ba talagang magalit ng ganito? Dapat ay may tatawag na mula sa mga kidnapper. Bago ka umalis, bakit hindi mo muna pakinggan ang tawag na ito? Si Henry Whitman at Nora Vaughn ay nasa aming kapangyarihan. 30 milyong dolyar ang ransom. I-deliver mo ito sa Goodwin Plaza sa loob ng kalahating oras. Kung hindi, maghanda kang kunin ang kanilang mga bangkay. Caitlin McGee, tama na yan. Para pigilan ako at si Claire, isinasali mo pa ang mga magulang ko sa palabas na ito kasama mo. Akala mo nakakatawa ito? Owen Whitman, narinig mo na ang tawag. Ikaw na ang bahala kung maniniwala ka o hindi. Hindi ako sangkot dito. Pero sasabihin ko sa'yo, hindi ako kasabwat nila. Pero kailangan kong ulitin. Hindi ako kasabwat nila. Hindi ako kasabwat nila. Sa paglalaro mo ng cat and mouse game sa akin, akala mo maniniwala ako? Maniniwala ako? Noong huling tawag, akala rin ni Owen Whitman na nagsisinungaling ako sa kanya. Pero alam kong hindi ako kasabwat nila. Kaya ginawa ko ang lahat para pigilan siya. Caitlin, bitawan mo ako. Kung hindi, huwag kang magalit kung bastusin kita. Hindi ako magagalit. Talagang hindi ako kasabwat nila. Talagang kinidnap sila. Sagipin mo sila. Bilisan mo. Sa huli, nailigtas ang mga magulang niya. Pero namatay si Claire Calloway. Si Owen Whitman ang nagparatang sa akin ng lahat ng kasalanan. Ngayon, hindi na kita magmamakaawa. Ako na ang sasagip sa kanila. Hello, gusto kong mag-report ng krimen. Kinidnap ang mga biyenan ko. Pulis. Dylan Atwood? Caitlin, ako to. Ikaw yung tumawag sa pulis kanina, di ba? Oh, Kahit na magkakilala tayo, pero ang pagsampa ng maling ulat sa pulisya ay hindi biro. Ikaw at si Owen, pwedeng-pwede kayong mag-away, pero hindi pwedeng ganyan-ganyan ka lang. anong ibig mong sabihin?
Sinabi sa'yo ni Owen Whitman na nag-file ako ng maling report? Oo, tumawag ako kay Owen kaagad pagkatapos mong tumawag. Sabi niya, kasabwat mo lang ang mga magulang niya para lang mapigilan siya sa bahay. Dylan Atwood, pinapayuhan kitang kumilos ka ngayon din o magrereklamo ako. Caitlin McGee, huwag mong isipin na lahat ay sunod-sunuran sa'yo tulad ni Owen. Hindi mo pwedeng utusan ng basta-basta ang mga tao. Hindi ako security ng pamilya mo. Wala akong oras para mag-aksaya dito. Sandali. Pasensya na, ma'am. Dapat nga ay dumating na ako kaagad. Pero paulit-ulit akong pinipigilan ni Dylan Atwood. Kaya nahuli ako. Maaari ko bang itanong? Ikaw ba yung tumawag sa pulis kanina? Oo, dinukot ang mga biyanan ko. May recording ako ng mga kidnapper. Pakinggan mo. Nasa amin sina Henry Whitman at Nora Vaughn. 30 milyong dolyares ang ransom. I-deliver mo sa Goodwin Plaza sa loob ng kalahating oras. Kung hindi, maghanda ka ng kunin ang kanilang mga bangkay. Ang numerong tinawagan mo ay kasalukuyang hindi maaaring maabot. Hindi rehistrado ang numero ng kidnapper. Nakapatay din ito kapag tinawagan mo. Kailangan nating hintayin na siya ang tumawag pabalik. Saka lang nating matutukoy ang lokasyon ng kidnapper. Sa aking bank account, 17 milyong dolyar lang ang laman. Malayo pa ito sa sapat. 30 milyon ang hinihingi ng kidnapper. Oh, tama. Maaari akong humingi ng tulong sa tiyuhin ni Owen Whitman para makapag-ipon ng pera. Tito, dinukot ang mga magulang ni Owen Whitman. 30 milyon sa cash ang gusto ng kidnapper. Kulang pa tayo ng 13 milyon. Magkano ang maaari mong maipon? Tulungan mo akong makapag-ipon kahit kaunti. Pangdudukot? Sino ang gumawa? Nandoon ba si Owen? Hindi ko alam. Si Owen at si Claire Calloway ay nag-camping. Ano ba naman kay Owen? Dinukot ang kanyang mga magulang nag-camping pa siya. Caitlin, huwag kang mag-alala. Ako na ang mag-iipon ng pera kaagad. Caitlin, ang talino mo talaga. Para maibalik si Owen, nilinlang mo pati ang tiyuhin ni Owen. Wala namang nangyayari kay Owen at Claire. Sa sobrang pagpupumilit mo, tatawanan ka lang ng iba. Uulitin ko. Hindi ako nagsisinungaling. Miss McGee, tiyak ang kidnapper ang tumatawag para magmadali sa atin. Ikaw ang sumagot sa tawag, ako ang magtatrace ng lokasyon. Walang kidnapper. Isang baguhan lang tulad mo na sabik gumawa ng pangalan ang maloloko niya. Kung totoong may kidnapper, kakainin ko ang teleponong ito. Halo. Kumusta? Caitlin, sinasabi ko sa iyo hindi mo dapat ginagawa ito para lokohin ang mga nakatatanda sa iyo. Isaac, bakit ikaw? Sino pa ba kung hindi ako? Mga kidnapper kaya? Sobra kang pinagmamalaki ng kuya at ate ko. Pero dapat payuhan mo silang magpigil. Kung hindi ko tinanong si Owen, malamang naatake na ako sa puso. Sinabi sa'yo ni Owen Whitman, nagpapanggap lang kami? Isaac, okay lang kung hindi ka naniniwala sa akin. Pero, pwede mo bang kontakin ang biyanan ko? Nandito ang mga pulis kasama ko. Kailangan ko talaga ng 13 milyong dolyar. Caitlin, alam ko mahihirapan ka dahil may ibang mahal si Owen, pero hindi natin pwedeng gawin ito para magloko. Hey, sa tingin ko, kung hindi talaga magwo-work, maghiwalay na lang kayo para malaya kayong dalawa. Isaac, kumusta, Isa? Caitlin, tingnan mo. Hindi lang ako ang hindi naniniwala sa'yo. Kahit ang tiyuhin ni Owen, hindi naniniwala sa'yo. Alex Blake, hindi mo na kailangang mag-abala pa. Kalahating oras na, pero wala pa ring tawag mula sa mga kidnapper. Walang kidnapping na nangyari. Sa tingin ko, umuwi na lang tayo. Hindi ka pwedeng umalis. Maghintay ka pa ng 1 minuto. Kahit kalahating minuto lang, kinidnap talaga ang biyanan ko. Hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Kailangan ninyo silang iligtas. Kahit na binigo ako ni Owen Whitman, palaging mabait sa akin ang biyanan ko. Hindi ko kayang tumangalang at panoorin silang mapatay. Caitlin McGee, hindi ka lang nag-false report. Hinahadlangan mo pa ang opisyal na tungkulin namin. Alam mo ba na pwedeng ikulong ka dahil dito? Marami kaming opisyal na tungkulin na kailangang asikasuhin. Wala kaming oras para makipaglaruan sa'yo. Nakikiusap ako sa'yo, maghintay ka lang ng kalahating minuto. Pagkatapos ng kalahating minuto, kung hindi tumawag ang mga kidnapper, pwedeng-pwede mo akong arestuhin at ikulong. Pwede ba? Miss McGee, tumayo ka muna. Sagutin mo ang telepono.
Handa na ba ang pera? Hindi pa ako nakakalap ng sapat. Bigyan mo ako ng kaunting oras pa. Wala sa bahay ang asawa ko. Wala akong ganoong kalaking pera sa ngayon. Sinabi ko na sa'yo. Kapag lumipas na ang oras at wala pa ang pera, papatayin ko sila. Huwag mo silang saktan. Pera ang habol mo, di ba? Wala kang makukuhang pera kung papatayin mo sila. Hindi magiging sulit yon para sa'yo. Bigyan mo ako ng kalahating oras pa. Pagkatapos ng kalahating oras, tiyak na maihahanda ko na ang pera para sa'yo. Kalahating oras. Sige. Pagkaraan ng kalahating oras, mawawalan silang 5 ng daliri. Gawin mo. Wag! Wag! Wag kang lumapit! Kung gusto mong umatraso, sige lang. Ma, anong nangyayari sa'yo? Ngayon, naniniwala ka na ba? Sila ay talagang kinidnap. Tawagan mo agad si Owen Whitman. Sabihin mo sa kanya ang nangyayari. Paano niya makukuha ang pera? Tatawagan ko na si Owen ngayon. Owen Whitman, sagutin mo agad ang telepono. Officer Blake, nasundan mo na ba ang mga kidnapper? Wala pa. Kumusta? Kumusta, Owen? Kailangan mong bumalik ka agad. Mukhang totoong nakidnap ang mga magulang mo. Dylan, bakit ka rin nakikipagsabwatan kay Caitlin? Nagbabarbecue si Owen. Sandali lang, papasagutin ko sa kanya ang telepono. Owen, tumawag si Dylan. Sabi niya, totoong nakidnap ang mga magulang mo. Gusto mo bang kausapin siya? Ipatong mo. Yung sira ulo na Caitlin McGee. Ayaw akong pabayaan ng magandang araw. Kumusta? Owen, ang bait mo sa akin. Pero ang tindi ng pag-arte ng mga magulang mo. Wala ba talagang problema kung hindi ka babalik? Wag mo silang isipin. Mas mahalaga ang pagiging kasama mo. Caitlin, ano na ang gagawin natin? Hindi man lang sinasagot ni Owen ang tawag ko. Talagang wala akong maisip. Gusto ng mga kidnapper na dalhin ko ang pera sa Goodwin Plaza. Kahit na kulang ang pera, kailangan kong pumunta. Ako na ang magiging pain. Makakatulong kaya ito para mas malutas ang kaso? Hindi. Miss McGee, ako na ang pupunta para sa iyo. Huwag. Kung makikilala ako ng mga kidnapper, hindi ka ba malalantad? Manatili kang malapit para protektahan ako. Ako na ang maghahatid. Handa na ba ang pera? Oh, nasa Goodwin Plaza ako. Nasaan ang mga magulang ko? Una, ilagay mo ang pera sa firebox sa unang palapag. Pagkatapos, sasabihin ko sa iyo. Gusto kong marinig ang kanilang mga boses. Bakit ka nagmamadali, Miss McGee? Makikita mo sila agad. Inilagay ko na doon. Mabuti. Pumunta ka sa parking lot. Naghihintay sila sa iyo sa kotse. Tatay, nanay. Tatay, nanay. Tatay. Tatay, nanay. Tatay, Pumunta ka sa impyerno. Do. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Caitlin, hanapin mo sila agad. isang kotse na lang ang natitira.
Tatay, nanay. Tatay, nanay? Huwag kang gagalaw. May nasugatan sa ilalim ng parking lot ng Goodwin Plaza. Dali-dali po. Tatay, nanay, kapit lang. Papunta na ang doktor. Caitlin, kumusta sila? Huwag kang mag-alala. Ang mga kidnapper ay... Henry, Nora, Si Owen? Siya. Tatawagan ko si Owen ngayon din. Sabihin mong pumunta siya agad. Nasa? Kabitan na naman ba siya? Caitlin? Pag wala na kami, ikaw at si Owen dapat maghiwalay na. Ang aming mga ari-arian ay mapupunta lahat sa iyo. Ang aming pamilya ay may utang na loob sa iyo. Hindi. Wala kayong utang sa akin. Hindi ako nakapag-ipon ng sapat na pera. Kasalanan ko ang pag-aantala sa pag-iipon. Pakiusap. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo kasalanan ito. Ang mga kidnapper ay hindi. Naghangad na mabuhay kami. Nanay. Owen Whitman, sagutin mo ang telepono. Henry, Nora, kapit lang kayo. Bakit hindi tumitigil ang pagdurugo? Owen Whitman, bakit hindi mo sinasagot ang telepono? Ang numerong iyong tinawagan ay kasalukuyang hindi maabot. Owen Whitman, kailangan ka ng nanay at tatay ngayon. Paano mo hindi masagot ang telepono? Henry, Nora, huwag kang matulog. Caitlin, ano ang gagawin natin? Nawawalan na sila ng malay. Owen Whitman, malubha ang sugat ng nanay at tatay. Kailangan mong bumalik agad. Owen Whitman, hindi mo kailangang sumagot sa mga mensahe ko, pero kailangan mong pumunta agad sa Goodwin Plaza. Nanay. Owen Whitman, nandito ka na ba? Miss McGee, tanggapin po ninyo ang aking pakikiramay. Ang patay ay hindi na muling mabubuhay. Ang mas mahalagang dapat asikasuhin ngayon ay ang pag-aayos ng libing para sa mga nakatatanda. Tama ka. Dylan Atwood, maaari mo ba akong tulungan na tawagan ang punerarya? Ako naman ang tatawag sa mga kamag-anak at kaibigan ng pamilya Whitman. Kumusta, Mary? Caitlin McGee, hindi ba naman sobra na yan? Alam ko na hindi kayo magkasundo ni Owen. Pero ang mga biyenan mo ay mabuti naman ang trato sa'yo, di ba? Ganito ba ang paggalang mo sa mga nakatatanda? Isaac, narinig mo na ang tungkol sa pagkamatay ni na mama at papa. Ang lakas ng loob mong pagtaksilan ang mga biyenan mo. Si David ang tumawag sa akin. Doon ko lang nalaman ang kalokohan mo. Isaac, kasama ko ngayon ang mga pulis. Hindi ako nagsisinungaling. Kung ayaw mo pa ring maniwala sa pagdukot at sa pagkamatay ni na Henry at Nora, hindi mo na kailangang dumalo sa libing. Wala rin naman akong balak na sabihin sa'yo. Sabi mo kasama mo ang mga pulis. Pakiusap, ipakausap mo ako sa pulis. Kumusta? Si Mr. Isaac Whitman po ba ito? Ako po ay mula sa Larboard Istasyon ng Pulis. May isang kaso na kailangan namin ang inyong kooperasyon. Caitlin McGee? Bakit hindi mo kaagad sinabi na hindi ka nagbibiro? Pinatay mo ang aking kapatid at manugang. Mamamatay tao ka. Pagbabayaran mo ang kanilang buhay. Narito ako para pagbayarin ka. Pakiusap, kumalma ka po. Isaac, sinabi ko na sa'yo dati, hindi kami nagkukunwari. Humingi pa nga ako ng pahiram ng pera sa'yo. Si Owen Whitman ang nagsabi sa'yo na huwag akong pagkatiwalaan. Si Owen Whitman ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. At ikaw ay kasabwat nang tumawag ako sa'yo
Nandoon na ang mga pulis sa lugar. Kung naniwala ka sana sa akin noon, maaari sana tayong nakapag-ipon ng pera para sa mga kidnapper ng mas maaga. Baka naiiba ang lahat. Hindi sana, si nanay at tatay. Sina Henry at Nora, paano sila namatay? Pinaglitangan ng lalamunan. Henry, Nora, napakatanga ko. Pasensya na sa inyong dalawa. Owen Whitman, nasaan ang gagong yon? Aayusin ko to sa kanya. Isaac, hindi pa namin nahahanap si Owen. Ang kasong ito ay nangangailangan na sumama ka sa akin sa presinto para magbigay ng salaysay. Siya. Makikipagtulungan ako sa'yo. Caitlin, hindi ako naniwala sa'yo. Pero naniwala ako sa mga kasinungalingan ng gagong si Owen Whitman. Pasensya na. Miss McGee, ano ang susunod mong gagawin? Pal, tulungan mo akong gumawa ng kasunduan sa paghihiwalay. Gusto kong makipaghiwalay kay Owen Whitman. Miss McGee, pasensya na po. Sandali lang, hiramin ko muna ang kwarto mo. Nadulas kasi ako at nagasgas ng konti. Sabi ko okay lang, hindi na kailangang mag-alala. Pero si Owen, talagang ipinilit na siya mismo ang maglalagay ng gamot para mapanatag ang loob. Matatapos na rin tayo. Anong kinakatakot mo sa kanya? Huwag kang gagalaw. Baka magdugo ulit yan. Ayos ka lang ba? Caitlin McGee, hindi ito ang hiniling ko. Si Owen ang nag-aalala sa akin. Nang pinatay ang nanay at tatay, alam mo ba kung gaano kasakit ang naramdaman nila? Hanggang sa mamatay sila, hindi na nila nakita si Owen Whitman kahit sa huling pagkakataon. At ngayon, nandito siya inaalagaan ang maliit na gasgas ni Claire Calloway at pinabandahan ang sugat niya. Pumirma ka rito. Ano to? Kasunduan sa diborsyo. Owen Whitman, magdiborsyo na tayo. Caitlin McGee, gusto mo talagang magdiborsyo? Oh, Si, dahil gusto mo talagang magdiborsyo, pagbibigyan kita. Huwag kang umiyak sa mga magulang ko para hindi na nila ako guluhin ulit. huwag kang mag-alala. Hindi ako magkakagulo. Patay na ang mga magulang mo. Sino pa ang pwede kong awayin? Gusto ko lang umalis sa isang hamak na lalaki. Katulad mo. Owen Whitman. Pupunta ka ba? Sa libing ng mga magulang mo? Ano ang sinabi mo? Caitlin McGee, sobra ka na. Binabastos mo ba sila? Hindi ko inaasahan na ganyan kang masamang babae. Eh dati naman, sobrang mahal ka nila. Ngayong hiwalay na tayo, tinalikuran mo na sila. Caitlin, magdamag kang nagpapanggap? Hindi ka pa ba nagsasawa? Pupunta ka ba sa libing? Kung may sakit ka, magpagamot ka ng maaga. Huwag kang magwala dito. Owen Whitman, itong sampal na ito, hindi ko na ito ipagpapaumanhin sa'yo. Pero syempre, ayaw kong makipagtalo sa isang taong nawalan na ng mga magulang. Uulitin ko. Naipagbigay alam ko na sa'yo. Sundin ko ang kasunduan sa diborsyo para sa paghahati ng mga ari-arian. Sa susunod na linggo, pupunta tayo sa opisina ng Sibyl para tapusin ang diborsyo. Caitlin, nababaliw ka ba? Mga shares, pondo, pera, at mga ari-arian ni na Henry at Nora ay mapupunta sa'yo lahat. Caitlin McGee, nawawala na ba sa isip mo? Caitlin, itong putang ito. Kinuha lahat ng ari-arian ng pamilya Whitman. Kung pakakasalan ko si Owen, wala na akong matitira. Caitlin, ano ang ibig mong sabihin? Ito ang gusto ni Mama at Papa. Imposible. Pwede mo silang tawagan at itanong. Tatawagan ko sila ngayon din. Ikaw na sa Kim.
Ipapaalam ko sa kanila ang tunay mong kulay. Kumusta ang numerong iyong diniyal ay kasalukuyang nakapatay. Ang numerong tinawagan mo ay... Kumusta ang numerong tinawagan mo ay naka-off? Bakit parehong naka-off ang telepono ni nanay at tatay? Sally, Owen, anong problema? nasaan ang mga magulang ko? Hindi ba sila? Tinatanong kita, bakit mo siya tinitingnan? Magsalita ka. Anong nangyari sa kanila? Sally, sabihin mo sa akin ang totoo. Owen, hindi mo pa ba alam? Pinatay ang iyong mga magulang. Anong sinabi mo? Simula ngayon, tanggal ka na. Owen, wala akong ginawang mali. Linisin natin to. Ito ang pamilyang Whitman, hindi ang pamilyang McGee. Nagtulungan kayo ni Caitlin McGee para sumpain ang mga magulang ko. At sasabihin mo pang wala kang ginawang mali? Owen, totoo ang sinasabi ko. Huwag mo akong tanggalin. Mahigit 20 taon na akong nagsisilbi sa pamilyang Whitman. Mabait sa akin sina Henry at Nora. Paano ko sila maisusumpa? Pinatay talaga sila. Ang kanilang mga labi ay ipinadala na sa punerarya. Sumabi ka. Sally, Alam mo rin na mabait sa iyo ang mga magulang ko. Bakit ka nagtulungan kay Caitlin para lokohin ako? Sally, pwede kang magpatuloy sa trabaho. Kapag lumipat na ako, sumama ka sa akin. Mukhang nakahanap ka na ng bagong pupuntahan. Kaya pala ganyan ka, walang utang na loob. Owen, siguro ang mga magulang mo ang bumalik. Ay, baka nakalimutan ng susi. Bubuksan ko ang pinto at ibubunyag ang mga kasinungalingan mo. Isaac, bakit ka nandito? Gago ka. Isaac, bakit ka nandito? Walang hiya ka! Owen, namamaga ang mukha mo. Ang sakit siguro niyan. Sino ka? Anong karapatan mong saktan siya? Sino ako? Ako ang tunay na tiyuhin ni Owen Whitman. Ikaw yung nagpumilit na mag-camping kasama niya, yung kabit, di ba? Kabit kang walang hiya. Karapat dapat kang mamatay. Owen, Isaac, nag-inom ka na naman. Sana nga lasing ako. Sana panaginip lang ito. Owen, wala na ang kapatid ko. Wala na akong kapatid. Isaac, ano ba ang pinagsasasabi mo? Hindi ba ikaw lang ang kapatid ng tatay ko? Ayos lang ang tatay ko. Paano siya mawawala? Caitlin, hanggang ngayon, hindi mo pa sinasabi kay Owen tungkol sa mga magulang niya. Sinabi ko na. Hindi siya naniniwala sa akin. Isaac, sasabihin mo rin bang pinatay ang mga magulang ko? Henry at Nora, paano nila nagawang magkaroon ng walang puso mong anak? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin nakikita ang mga bangkay ng magulang mo, di ba? Ginilitan ang kanilang mga leeg. Ano? Isaac? Totoo ba ang sinasabi mo? Tinukot ang mga magulang ko? Kung hindi ako nagtiwala ng mali sa'yo, nakasama sana ako kay Caitlin para mag-ipon ng pera. Ang mga kidnapper, hindi sana sila pinatay. Nabigo ko sila. Karapat dapat akong mamatay. Talagang karapat dapat ako. Caitlin McGee, so ba ang sinabi niya? Dahil hindi ka naman naniniwala sa anumang sabihin ko, bakit mo pa ako tinatanong? Owen, siguro si Caitlin at si Isaac ang nagtutulungan para lokohin ka. Tumawag ka sa kaibigan mo sa istasyon. Tatanungin ko si Dylan. Tatanungin ko si Dylan. Owen Whitman, malubha ang mga sugat ni nanay at tatay. Kailangan mong bumalik ka agad. Owen Whitman, hindi mo kailangang sagutin ang mga mensahe ko. Pero pumunta ka na. Pakiusap, Goodwin Plaza. Dumating na ba si Owen Whitman? Pumanaw na ang mga magulang ni Owen Whitman. Imposible. Tatanungin ko si Dylan.
Owen, nandito ka na rin sa wakas. Ang mga labi ng mga magulang mo kinuha na ni Caitlin papunta sa punerarya. Pakikiramay. Kailan ito nangyari? Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Kailan ito nangyari? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Kagabi, Caitlin ay nag-iipon ng perang pantubos para iligtas sila. Dapat ay isang palitan ito. Magbabayad kami para palayain sila. Pero pinatay sila. Nahuli lang namin ang isa sa mga kidnapper. Ang kidnapper na iyon ay hindi pa rin nagsasalita ng anuman. Imposible ito. Hindi ako naniniwala. Sinabi ng mga magulang ko na maglalakbay sila sa ibang bansa sa ilang araw. Paano sila napatay? Malamang ay nagsisinungaling ka sa akin. Ito ang address ng punerarya. Ang mga katawan ng iyong mga magulang ay nandoon. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang pumunta at tingnan mo mismo. Owen, saan ka pupunta? Hintayin mo ako. Masakit ang paa ko. Dito ka lang sa bahay. Huwag kang aalis. Owen. Caitlin McGee, masaya ka na siguro ngayon. Iniwan na naman ako ni Owen dahil sa'yo. Anong dapat ikasaya ko? Hindi ko naman gustong makipagkumpetensya sa'yo. At saka, iniwan ka niya dahil sa mga magulang niya, hindi dahil sa akin. Kung wala ka, ang mga magulang ni Owen hindi sana magkakaproblema sa relasyon namin. Kung wala ka, ako na sana si Mrs. Whitman ngayon. Hiwalay na kami ni Owen Whitman. Maaari kang maging ang Mrs. Whitman na laging pinapangarap mo. Sana kayong dalawa ay magtagal at maging masaya. Walang hiya ka. Hindi lang si Owen ang ninakaw mo, ngayon pati ari-arian ng pamilya Whitman kinuha mo rin. Ikaw. Ikaw ang walang hiya. Nanggugulo ka ng asawa ng iba, isang kabit, na nangangamkam ng yaman ng iba. Caitlin, ang kapal ng mukha mong hampasin ako. Lalabanan kita. Claire, bakit ka na naman nadulas? Mukhang masakit na masakit talaga ang paa mo. Kaya dapat makinig ka kay Owen at magpahinga sa bahay. Huwag ka nang magkagulo. Pero huwag kang tumira sa lugar ko. Hindi ka welcome dito. Kung hindi lang dahil kay Owen, akala mo ba gusto kong tumira dito? Tatawag ako ng tao para sunduin ako ngayon din. Paumanhin, Ginang Calloway, hindi ka pwedeng umalis. Sino ka? Alex Blake, mula sa istasyon ng pulis ng Larport, 076635. May kaso ng pagdukot na nangangailangan ng iyong kooperasyon sa investigasyon. Sumama ka sa akin. Sumama ka sa akin. Kaso ng pagdukot? Officer Blake? Sinasabi mo ba nakasali si Claire sa kaso ng pagdukot? Yung pagdukot sa mga biyanan ko? Miss McGee, kapag tapos na ang investigasyon, sasabihin namin sa iyo. Pakiusap. Wala akong alam tungkol sa pagdukot. Hindi rin kita kilala. Hindi ako sasama sa iyo. Miss Calloway, kung hindi ka makikipagtulungan, kailangan kong gumamit ng mandatoryong hakbang. Ikaw pala, Caitlin. Nagpakuha ka ng nagpapanggap na pulis para arestuhin ako, di ba? Sinasabi ko sa iyo, hindi ako magpapaloko. Paumanhin, Miss Calloway. Caitlin, huwag mong isipin na ito ang makakapaghiwalay sa amin ni Owen. Ang posisyon bilang Mrs. Whitman ay para sa akin. Kapag ako na ang naging Mrs. Whitman, hindi kita palalampasin. Ma'am, ito ang lugar at petsa ng libing na inirekomenda ng eksperto sa Geomansya. Pumili ng dobleng puntod. Sa Lunes ang libing. Si, Caitlin, tulungan mo ako rito. Tay, Bakit siya uminom ng ganoon karami? Nasa punerarya siya. pasensya na sa inyong lahat. Pagkatapos makita ang mga bangkay ng kanyang mga magulang, Paumanhin. nagiba siya. Natatakot ako baka may gawin siyang padalos-dalos, kaya may dala akong alak. Akala ko, sasamahan ko siyang uminom para malunod sa alak ang ating kalungkutan. Alam mo, Naiintindihan ko. Salamat sa pag-uwi mo sa kanya ngayon. Caitlin, sa totoo lang, matagal ko nang gustong humingi ng paumanhin sa iyo. Noon, palagi kong inakala na nagkukunwari ka lang. Marami akong nasabing masasakit na salita. Talagang humihingi ako ng paumanhin. Tapos na yon. Nakinig ka rin naman kay Owen, kaya nagkamali ka ng akala sa akin.
Oh, siya nga pala? Ngayon ay dinala ni Officer Blake si Claire. May nangyari ba? Nalaman namin na si Claire ay may mga transaksyong pinansyal sa mga kidnapper na nahuli. Pinaghihinalaan namin na ang mga kidnapper ay kumilos sa ilalim ng utos ni Claire, kaya nga nila dinala ang mga ito. Bakit naman ipakikidnap ni Claire sina nanay at tatay? Caitlin, hinaan mo ang boses mo. Pinaghihinalaan pa lang natin ngayon. Wala pa tayong sapat na ebidensya para patunayan na si Claire nga. Bagamat si Claire ay may mga transaksyong pinansyal sa mga kidnapper, hindi naman kalakihan ang halaga. At saka, iginiit ng mga kidnapper na walang kinalaman dito si Claire. Kaya, kailangan pa nating mag-imbestiga. Ang bagay na ito, huwag mo muna ipaalam sa kapatid mo. Natatakot ako na mag-isip ng masyado siya kapag nalaman niya. Anong tinatago ninyong dalawa sa akin? Wala yan. Owen, lasing ka. Nagkamali ka ng narinig. Ako ang lasing? Hindi ako lasing. Ang kaunting alak ay hindi ako malalasing. Tatay, nanay, ayaw ninyo sa pag-inom ko. Hindi na ako iinom. Caitlin, aalis na ako. Bagamat pareho ninyong pinirmahan ang kasunduan sa diborsyo, ngunit ngayong gabi, kailangan ko pa ring ipag-abala kayo na bantayan siya. Huwag kang mag-alala. Dahil kay nanay at tatay, hindi ko siya hahayaang matulog sa kalye ngayong gabi. Sige, aalis na ako. Sasamahan kita sa labas. Kumusta? Tulungan mo akong magsiyasat ng isang bagay. Siya yon. Claire, anong nangyayari? Bakit ka nagmamadaling tumawag sa akin? Natatakot ako, Owen. Nitong mga nakaraang araw, sinusundan ako ng taong yun. Talagang siya rin yung lalaking naniniktik kay Claire noon. Hay naku, Sean. Pinainteroga niya ako. Pero buti na lang ang pulis ay walang nakitang kapaki-pakinabang na ebidensya. Pinakawalan na naman nila ako. Kung hindi, malaking problema ang aabutin ko. Owen, ang aga-aga mo namang tumawag. May problema ba? Tungkol sa mga magulang mo, narinig ko. Pakikiramay. Claire, ang sama ng pakiramdam ko. Gusto kitang makita. Owen, umiiyak ka ba? Huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Nasa bahay ako. Kung gusto mo akong makita, pwede kang pumunta rito kahit kailan. Pupunta ako sa'yo. Ayos, maghihintay ako sa'yo. Bagamat ang mana ng mga matatanda sa Whitman ay kinuha ng bruhang iyon na si Caitlin. Kahit papaano may malaking bahagi pa rin si Owen ng shares ng Whitman Group. Kapag naging Mrs. Whitman na ako, ang buhay ko ay magiging walang problema. Nasaan na si Owen?
Nakabawi na ba siya? Nasaan ang kutsilyong pangprutas? Si Owen ba ang kumuha? Hala, di naman siya gagawa ng kalokohan, di ba? Owen, nandito ka pala. Owen, okay ka lang ba? Siguro, masama talaga ang pakiramdam mo ngayon. Pasok muna tayo sa loob. Magbabantay ako sa'yo buong gabi. Hindi ba dinala si Claire sa presinto para tanungin? Paano siya nakabalik ng ganun kabilis? May dala siyang kutsilyo. Ano ba ang balak niyang gawin? Claire, narinig kong dinala ka ulit sa presinto para tanungin ngayon. Anong nangyayari? Wala iyon. Claire, huwag mo akong itatago ng kahit ano. Ang mga taong pinakamamahal ko sa mundo ay ang mga magulang ko at ikaw. Nawala ko na ang mga magulang ko. Hindi ko na kayang mawala ka rin. Owen, huwag kang mag-alala. Hindi mo ako mawawala. Magiging maayos ako. Pero wala kang sinasabi sa akin? Paano ako makakampante? Sasabihin ko sa'yo. Sasabihin ko sa'yo ang lahat. Pero kailangan mong magtiwala sa akin. Siyempre, ikaw ang taong pinakamahal ko. Siyempre, nagtitiwala ako sa'yo. Malaki ang pagkakaiba ng pag-ibig at kawalang paki. Hindi niya ako mahal, kaya kahit anong sabihin ko o gawin ko, panggap lang ang lahat. Sabi ng pulis, nakita nila na mayroon akong maliit na transaksyong pinansyal sa kidnapper. Pero hindi ko nga kilala ang kidnapper na yon. Hindi ko alam kung paano ako nakapagpadala ng pera sa kanya. Talagang hindi mo kilala ang kidnapper na yon? Claire, wala pa akong kinakain buong araw. Pwede mo ba akong lutuan ng makakain? Hintay ka muna sandali dito. Bakit si Owen nagsususpetsa na kay Claire? Sino yan? Sino yan? Owen, anong nangyayari? Wala yon. Owen, kumain ka muna ng lugaw. Owen, huwag kang ganyan. Kumain ka muna ng lugaw. Owen, bakit mo ako tinututukan ng kutsilyo sa leeg? Ikaw ang magsabi sa akin. Alam mo bang, pinatay ang mga magulang ko sa pagputol ng kanilang lalamunan? May nangyari talaga. Kailangan kong tawagan si Dylan para tumulong. Owen, kumalma ka. Huwag kang magalit. Alam kong, ang nangyari sa mga magulang mo ay nagpamalasakit sa'yo at nagpakonsensya. Pero hindi mo pwedeng itutok sa akin ang kutsilyo. Ako ang pinakamahal mo. Hindi ba?
Ikaw ang itinuring kong pinakamahal. Paano mo ako trinato? Masasabi mo bang ang pagkamatay ng mga magulang ko ay walang kinalaman sa'yo? Paano naman magkakaugnay sa akin ang pagkamatay ng mga magulang mo? Siya, sabi mo hindi mo kilala ang kidnapper, di ba? Tingnan mo ang taong ito. Kilala mo ba siya? Hindi ko siya kilala. Paano ko makikilala ang isang tulad niya? Claire. Sa puntong ito, nagsisinungaling ka pa rin, hindi ba? Hindi. Naalala mo ba nang sabihin mong may lalaking lihim na sumusunod sa'yo 2 taon na ang nakalipas? Si Sean ang taong iyon. Tinulungan pa kita na paalisin siya ng ilang beses. Naalala ko iyon. Paano mo naman makakalimutan? Kaya pala, yung nang agaw ay yung dating stalker. Owen. Talagang hindi ko maalala. Siguro dahil sobrang gusto kong makalimutan tong taong to. Nakakatakot siya. Claire, hindi ka talaga natatakot mamatay, ha? Kung wala akong sapat na ebidensya, sa tingin mo ba, gagawin ko ang isang bagay na napakatanga? Tingnan mong mabuti. Ito. Ano to? Hindi, Photoshop to. Hindi ako to. Bakit ko siya hahalikan? Claire? Sa tingin mo ba, tanga ako? Hindi, Owen, hindi. Kung hindi mo sasabihin ng totoo, papaniwalain kita kung ano ang pakiramdam ng pagkalaslas ng lalamunan. Sasabihin ko. Pero yung litrato na yon, nabura ko na yon. Bakit nandito pa rin sa phone ko? Akala mo ba, dahil binura mo, hindi ko na mababawi? Magsalita ka. Ang pagkamatay ng mga magulang ko, anong kinalaman mo doon? Talagang hindi ko inakala na mamamatay sila. Ang gusto ko lang talaga noon ay ipakidnap ni Sean ang mga magulang mo. Para lang magkaroon ng away kayo ni Kaitlyn. Para mapilitan kang makipaghiwalay. Pero hindi ko inaasahan na si Sean ay talagang papatayin sila. Narinig ko sa kasabwat ni Sean na dati ayaw ng mga magulang mo na magkasama tayo. Dahil doon, naramdaman ni Sean na ang mga magulang mo ay hinamak ang pinagmulan ko. Kinutya ang kahirapan ko at ininsulto ako. Kaya, naghiganti si Sean at pinatay sila. Hindi ko inasahan na ganoon pala kasira ulo si Sean. Owen, nagkamali ako. Nagsiselos lang ako kay Kaitlyn. Nakikiusap ako, patawarin mo ako, okay? Ikaw ang dahilan ng pagkamatay ng mga magulang ko. Pinatay mo ang 2 tao na pinakamahalaga sa akin sa mundong ito. Sa tingin mo posible ba yon? Pero ako, ang tao rin na pinakamahalaga sa iyo sa mundong ito. Owen, mamahalin kita para na rin sa mga magulang mo. Hindi ko kailangan ng pagmamahal mo. Nakakasuka ka. Buhay mo ang kapalit ng buhay nila. Magsama kayo sa impyerno. Owen, tigil. Huli na naman tayo. Paano mo nagawa ang isang bagay na napakakalokohan? Nabigo ko sina nanay at tatay. Sa tuwing ipinipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko kung paano sila pinatay. Kung noong panahong iyon, nasagot ko sana ang tawag ng mga mang-kidnap. Kung hindi ko sinaway si Tio na mag-ipon ng pera, kung nandoon ako, hindi sana napatay sina nanay at tatay. Napakasamang anak ako. Wala akong nagawa para sa kanila. Ang tanging magagawa ko na lang ngayon ay patayin si Claire at ipaghiganti sila. Owen, nababaliw ka ba? Paparusahin ng batas ang pumatay. Hindi mo kailangang magpakitang gilas. Pasensya na.
Tatay, nanay, mamahinga kayo ng payapa. Caitlin, nasabat na ang mga kumidnap sa mga magulang ni Owen. Inaresto na sila ng pulisya. Pero ginilitan ang lalamunan ni Claire at hindi na naisalba. Patay na siya. Napagpasyahan na rin ang kaso ni Owen. Death penalty ang hatol. Agad na pagpapatupad. Gusto kanyang makita. Gusto mo ba siyang makita sa huling pagkakataon? Sinabi ni Dylan na gusto mo akong makita. May sasabihin ka sa akin? Sa recording, Caitlin, ayaw mo ba sa akin? Kagabi, nanaginip ako. Parang totoo yung panaginip. Parang nangyari sa nakaraang buhay. Sa panaginip, may tumawag mula sa mga kidnapper. Akala ko ikaw at ang mga magulang ko ay nanloloko lang sa akin. Pero desperado kang pumigil. Sa pagcamping, kasama si Claire. At iginiit mong iligtas ko ang mga magulang ko. Pagkatapos, naligtas ang mga magulang ko? Pero si Claire ay inatake ng mga lobo sa kailaliman ng bundok. Ano ang nangyari pagkatapos? Isinisi ko ang pagkamatay ni Claire. Nang buo sa iyo, at puno ako ng galit. Para makaganti sa iyo, sinikap kong pasanin mo ang anak ko. Nang malapit ka ng manganak, sa pinakamahina mong sandali, dinala kita sa kailaliman ng bundok at pinanood kitang atakihin ng mga mabangis na hayop. Owen. Sa buhay na ito? O sa huli? Palagi kang malupit sa mga babaeng nasa paligid mo. Gusto mong malaman kung ano ang nangyari pagkatapos? Pagkatapos. Sa nakaraang buhay, ano ang nangyari pagkatapos? Pinapanood lang kita habang kumpleto-kumpleto at akala ko tapos na ang paghihiganti ko nang biglang may tumawag. Claire? Nakaganti na ako sa wakas. Owen, napanood mo ba ang balita? Lumalabas na hindi pala si Claire namatay dahil sa mabangis na hayop. Siya pala ang nag-utos sa mga kidnapper na dakpin kami ni nanay. Pagkatapos makuha ang ransom, tumakas siya sa ibang bansa para mabuhay ng malaya. Nahuli na siya ngayon ng pulis. Ano? Hindi patay si Claire? Siya ang nag-utos na dakpin kayo ni nanay? Oo, isang manloloko siya. Ganun pala ang nangyari. Pasensya na. Pasensya na, Caitlin. Alam kong nagkamali ako. Ayaw kong maghiwalay tayo. Pwede bang hindi tayo maghiwalay? Pwede ba na hindi tayo magdiborsyo? Ayokong marinig ito mula sa'yo. Caitlin! Caitlin? Magalit ka na sa akin? Alam ko. Karapat-dapat akong sisihin. Karapat-dapat akong mapunta sa impyerno. Pero sa susunod na buhay, babawi ako sa'yo. Okay, Caitlin? Sa susunod na buhay, babawi ako sa'yo. Ipinapangako ko. Maniwala ka sa akin. Owen, bago ka mamatay, pupunta ako sa tanggapan ng sibil para ipawalang bisa ang ating kasal. Ni hindi mo karapat-dapat na maging aking lumaong asawa. Caitlin! Caitlin! Isaac, naghahanda na akong pumunta sa ibang bansa ang mga shares ng Whitman Group. Ibebenta ko lahat yan. Caitlin? Ibenta lahat ng shares sa akin. Whitman Group ang huling panghabambuhay na pagsisikap ng kapatid ko. Dapat kong panghawakan ito.
Sa wakas, malaya na ako. Sa nalalabi kong buhay, makukuha ko muli ang aking kalayaan.